Adventist Church Hour. Halina kayo't manood at makinig, at ang pagpapala ng Diyos ay tanggapin. Magandang gabi ho. Purihin ang Panginoong Diyos sapagkat ito po ay isang pag-aaral ng Kanyang salita. Dapat ho tayo kahit pagod sa ating mga gawain sa maghapon, masigla tayo kapag sa Panginoon tayo humaharap. Ano ho, gaya ng madalas kong sinasabi, kung pagod kayo, pagod din ho ako eh. Pare-pareho naman tayong pagod. Pero lumalakas tayo kapag ang gawain na atin pong ginagawa ay sa Panginoon. Kasi ito po yung atin pong ginagawang pag-aaral ay paghahanda ng malapit ng pagdating ng Panginoon. Ito po yung End Time Bible Prophecy. Noong unang gabi po natin, tinalakay natin yung successive kingdoms sa Daniel chapter 2 from Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome, and the divided Rome. Yun po ang ating tinalakay, yung timeline ng sanglibutan. And then, nung ikalawang gabi, the cause of human suffering. Ano ba ang dahilan ng pagdurusa ng tao? Nakita po natin na ginagawa pala ng kaaway ng Diyos para bumitaw tayo sa Panginoon. Dahil darating na yung kanyang kaharian yung bato na tatama doon sa paang bahagi ng malaking larawan. So ang usapin dito, ayaw ni Satan na makasama tayo sa kaharian ng Diyos. So ginagawa niya ang lahat ng paraan para tayo ipigilan. Ginagawa niya yung pagdurusa ng tao at bukod doon, yung psychological battle. Nagbibigay siya ng mga suggestion na parang totoo para tayo'y maniwala sa kanyang kasinungalingan ni Satan. At gumamit din si Satan ng tinatawag na Antichrist, yung kagabi nating pinag-aralan. Gumamit siya ng Antichrist, kaya ng ating pag-aaral, hindi ibig sabihin ng salitang anti, kalaban agad, kundi substitution. Kahalili ni Kristo. So, inangkin ng papacy na sila yung kahalili ni Kristo sa lupa at binago nila yung kautusan o batas ng ating Panginoon. At maraming naniwala sa kanila. So, si Satan maraming kapamaraanan. Kaya ngayon tinalakay natin kagabi, may kinalaman po sa tinatawag na sistema, principle, doctrine, turo na hindi turo ng Diyos. So napakadelikado. Maliban sa pagdurusa, gumagamit si Satan ng psychological warfare. Papaniwalain kayo na okay lang, naglilingkod rin naman sa Diyos at sumasamba din sa Diyos. Yun ang pinakamatinding pangdaraya ni Satan. Yung kukumbinsihin ka na sumasamba ka rin naman sa Diyos, okay lang yun kahit ano namang paniniwala. Yan po ang laganap ngayong paniniwala. Basta magkasundo lang tayong lahat, okay na. Oo nga, kasundo tayo lahat ng tao, pero ang Diyos kaya kasundo natin. Sa pag-aaral natin sa ika-4 na gabing ito po ang ating tatalakayin, may kinalaman sa tinatawag na kautusan ng Diyos. The law of God. Pansinin niyo po ang sabi sa Matthew chapter 7, verses 21 up to 23. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Diyan pa lang sa unang bahagi, malinaw ang pagkasabi ni Kristo na hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. So dito maging bukas ang ating isipan na sabi nga natin, ang isipan ngayon ng sanglibutan, basta tumatawag ka sa pangalan ng Diyos, okay na yon. Ang importante magkasundo tayong lahat kahit magkaiba ng paniniwala. Pero iba po yan sa sinasabi ni Kristo. Kaya sa unang bungad natin, maaaring magkasundo ang mga tao sa mundo pagdating sa paniniwalang pangrelihiyon, pero kasundo mo ba ang Diyos? Yan ang unang tanong. Kasundo mo ba ang Diyos? Kung
Kung sinasabi ng tao, okay lang kahit ano, basta magkasundo tayo. Sa Diyos pala hindi okay Kasi sabi ni Kristo, hindi ang bawat nagsasabi, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Mayroong kondisyon. Ngayon, tingnan natin yung sitwasyon sa panahon ng pagdating ng Panginoon. In verse 22, marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? Verse 23, at kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nangakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Napansin niyo po yung tagpo mismo sa panahon ng pagdating ni Kristo. Ang sabi ng Panginoon, marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula? Ibig sabihin, mangangaral po ang mga taong ito. Mangangaral ni Kristo, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo. Kita nyo? Ginamit yung pangalan ni Jesus, nakakapagpalayas sila ng demonyo. At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan, yung mga milagro. Pero ang sabi ni Kristo sa mga Kristiyano na yon, na mga mangangaral, nagpapalayas ng demonyo, gumagawa din sila ng milagro, sa pangalan ni Kristo, ang sabi ni Kristo, magsilayo kayo sa akin. Hindi ko kayo nangakikilala. Kayong manggagawa ng katampalasanan. Ang sakit ng salitang yon na maririnig mula sa Panginoon. Na akala ng mga taong ito, okay na sila sa harap ng Diyos at ni Kristo. Kasi mangangaral sila ni Kristo, nagpapalayas ng demonyo sa pangalan ni Kristo, gumagawa ng milagro sa pangalan ni Kristo, pero bakit hindi sila kinilala ng Panginoon? Ito ang dapat maging palaisipan sa atin, mga kaibigan. Ito ang dapat nating maintindihan sa usapin ng Biblia. Hindi kung ano ang gusto natin, hindi kung ano ang mabuti para sa atin, kundi kung ano ang gusto ng Diyos at nakakabuti dapat sa atin. Babalikan natin maya-maya. Itong binasa nating ito, lalo na sa mga bahaging naka-highlight, babalikan natin mamaya yan. Ngayon, merong huling panawagan sa mundo. Nakasaad yan sa Apokalipsis 14:7. At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. Kung papaano sa panahon noon ni Noe, bago binigay ng Diyos yung gunaw, yung baha, may panawagan din bago dumating ang Panginoon. Ang huling panawagan ay matakot sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya. Yung salitang pagkatakot ay hindi nangangahulugang afraid or nanginginig ka. Dahil takot ka na maparusahan. Ang salitang pagkatakot dito ay panawagan ng reverence, paggalang sa Diyos. Sundin natin siya. Ito po ang panawagang ito. Balik sa pagsunod sa Diyos. Dahil ang mga tao sa sanglibutan lumalayo sa Diyos. Ang dahilan kung bakit kailangang matakot tayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian o glory, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. Merong judgment. At ang judgment na ito, dumating. Tiyak. Ngayon, may mga isipan ng tao sa sanglibutan, lalo na yung mga mangangaral, sinasabi nila na wala namang judgment ang Diyos. Wala namang gagawing paghatol. Panakot lang yan ng Diyos. Yun ang sabi ng maraming mangangaral. Mga Kristiyano din po. Pero sa Biblia maliwanag na merong dumating na paghatol ang Diyos. Ngayon, saan ibabatay ng Diyos yung Kanyang paghatol? Ito po'y nakabatay walang iba kundi sa Kanyang kautusan, lalong-lalo na ang 10 utos na kung baga sa batas ng isang bansa, yan ang pinaka
tinatawag na saligang batas ng kaharian ng Diyos. None other than the 10 Commandments of God. Kagabi tinalakay natin sa usapin ng Antichrist na ang sistema ng papacy, binago niya yung ilang batas doon sa 10 utos. Lalo na yung ikalawang utos na huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. At yung Sabat, binago rin niya. Dahil sa isipan na meron daw silang karapatang baguhin ang batas ng Diyos. Naalala nyo kagabi ang sabi doon sa Lucius Ferraris Prompta Bibliotheca that the Pope can modify the divine law since his power is not of man but of God. Pagsalitang modify, yun yung pagbabago. Okay lang sana kung i-interpret. Pero ang ginawa niya, binago niya talaga yung batas ng Diyos dahil sa paniniwala na sila ang pinagkalooban ng Diyos ng karapatang magbago ng kanyang kautusan. Dahil hindi daw ordinaryong tao yung kanyang kapangyarihan, kundi kapangyarihan din ng Diyos. Kaya pinakialaman ng tao ang 10 Commandments. Ngayon, babasahin natin ang 10 utos. Kung ano ang sinabi ng Biblia sa bagay na ito. Ang 10 utos ng Diyos, Exodus chapter 20 verse 3 hanggang verse 17. Pansinin niyo po. Ang unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Pangalawa, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na sali ng lahi ng mga nangapupuot sa akin. At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ng libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. 3 utos, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. 4 na utos, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain, ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan, huwag kang gagawa ng anumang gawa, ikaw ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ng langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon at nagpahinga sa 7 araw. Na ano pat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. 5 utos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. 6, huwag kang papatay. 7, huwag kang mangangalunya. 8, huwag kang magnanakaw. 9, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. 10, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. Yun po ang kabuuan ng 10 utos na nasa Biblia. Nandoon yung huwag kang gagawa ng ribulto o larawang inanyuan. Pinakialaman yon. Yung 4 na utos na Sabat, ginawa nilang 3 utos ng papacy. At maraming naniwala at sumunod. At yung ibang mga evangelical Christians, itinuturo nila na wala na talaga yung 10 utos. Nakakalungkot, pero nasa Biblia nandoon siya. At yun ang gagawing batayan ng Diyos sa paghatol. Kaya nga, ang panawagan ng Diyos, matakot, meaning sumunod, igalang mo siya. Sumunod sa kanyang kautusan sapagkat dumating ang panahon ng kanyang paghatol. Ngayon dito maraming nalilito, nako-confused, at marami sa kanila palagay na okay na, nalilito sila. Okay na sila sa kanilang kalagayang nalilito. Kasi nalilito sila, paano magsama ang grace and law? Yung biyaya at kautusan. Nasa ilalim na raw tayo ng biyaya, kaya wala na sa kautusan. Ganun ba talaga ang sinasabi ng Biblia? Kaya sinasabi natin, marami ngayon nalilito at kontento na sila sa pagkalito. Ano ba ang ugnayan ng biyaya at kautusan ng Diyos sa usapin na ito?
Paano magkaiba yung dalawa at paano sila mare-reconcile? Yung martilyo, alam natin kung anong gamit sa martilyo. Pamukpok ng pako. Yung lagari, pamutol ng kahoy. O depende kung bakal, basta lagari. Pamutol. Hindi mo pwedeng gawing pamutol ang martilyo. Ang lagari, hindi mo rin pwedeng gawing pamukpok ng pako. Ang ibig sabihin, ang lagari at martilyo, may kanya-kanyang gamit o kaangkupan. Hindi mo pwedeng lituhin na yung gagawin mong pamukpok ng pako, lagari, at yung pamutol, martilyo. May kanya-kanya silang gamit. Ang ibig nating sabihin sa Biblia, may kanya-kanyang gamit kung ano ang gamit ng kautusan at kung ano ang gamit ng biyaya. Hindi po sila magkalaban. They are complementary. Pero marami sa mga nagtuturo ngayon ng Biblia, kaya nga ito yung paraan ni Satan na lituhin ng marami. Ginagawa nilang pinag-aaway ang kautusan at biyaya. Noong panahon ng mga Hudyo, masunurin sila sa kautusan. Pero ayaw nila kay Kristo. Ayaw nila sa biyaya. Ngayon namang sangkakristyanuhan, gustong-gusto yung biyaya, ayaw naman ng kautusan. Ganon katindi ang psychological battle na dala ni Satan sa isipan ng maraming tao. That is why no wonder binasa natin nung nakaraang gabi, sabi sa Apokalipsis 13:4 at 8, lahat ng nangananahan sa lupa ay magsisisamba sa dragon. Sila po yung napaniwala ng kaaway sa kanyang deception na mga turo. Ngayon, ang kautusan ba ay paraan ng kaligtasan? Tingnan natin sa Biblia. Sabi nga natin, may kanya-kanyang gamit ang mga ito. Ang kautusan ba ay paraan ng kaligtasan? Ang sabi ng Efeso, ang kapitulo ay 2, talatang 8. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Pag pinag-usapan pala yung kaligtasan, ito ay sa pamamagitan ng biyaya, grace. Pag sinabing grace, it is unmerited favor. Ibig sabihin, we are undeserving. Hindi tayo karapat-dapat, pero ginawa tayo ng Diyos na karapat-dapat, hindi dahil mabuti ka, kundi dahil mabuti ang Diyos. That is grace. Hindi tayo karapat-dapat doon, pero dahil sa awa ng Diyos, iniligtas niya yung mga taong tatanggap sa kanyang bugtong na anak. That is grace. We are saved by grace through faith. Hindi po tagapagligtas ang kautusan. Ang biyaya ang nagliligtas. At ang biyaya, maliwanag, kaloob. Sa English, gift. Pag sinabing gift, regalo, pag binigyan mo ako ng regalo, hindi mo sasabihin sa akin, Brad Melvin, binigyan kita ng regalo, mamaya ang bayad niyan, ha? Kasi pag sinabing regalo, tatanggapin mo lang yon. Yun ang kaligtasan. Hindi binabayaran. Hindi ka luluhod ng 1 kilometro para maawa sa iyo ang Diyos. Luluhod na naglalakad. Yan ang problema sa maraming ngayong Kristiyano. Nalilito kung ano yung biyaya at ano yung kautusan. Ngayon ito. Ano naman ang tungkulin ng kautusan? Ito naman ang gamit ng kautusan. Sabi ni Pablo sa Roma 3:20, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aariing ganap sa paningin niya. Ano sabi rito? Sa gawa ng kautusan, walang laman na matuwid sa harap ng Diyos. Hindi yung mga mabubuting gawa natin ang tinatanggap ng Diyos. Kundi alin? Sapagkat, ito ang reason kung ano yung tungkulin ng kautusan. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. So ang kautusan ayon sa Biblia, ang kanyang gamit, tagapagpakilala ng kasalanan. Hindi ang tungkulin ng kautusan ay magligtas. Ang tungkulin niya, ipakilala kung ano ang kasalanan mo. Ngayon, ituloy pa natin ang sinasabi ni Pablo. Roma 7:7, ano nga ang ating sasabihin? Ang kautusan bagay kasalanan?
Huwag nawang mangyari. Ito ay rhetorical. Yung tanong ni Pablo, sinagot niya rin. Dahil hindi kasalanan ng kautusan, huwag nawang mangyari. Datapwat, hindi ko sana nakilala ang kasalanan, kundi sa pamamagitan ng kautusan. Hindi sana nakilala ni Pablo na may kasalanan siya kung hindi dahil sa kautusan. Sapagkat hindi ko sana nakilala ang kasakiman. Ito po yung ika-10 utos. Hindi ko sana nakilala ang kasakiman kung hindi sinabi ng kautusan, huwag kang mananakim. So maliwanag po rito, hindi ho ito nakakalito. Ang martilyo, pamukpok ng pako. Ang lagari, pamutol ng kahoy o bakal. Ang biyaya, tagapagligtas o nagliligtas. Ang kautusan, tagapagpakilala ng kasalanan. May kani-kanya silang gamit. Hindi ho sila nakakalito. Pinipili lang ng maraming tao na malito sapagkat yun po ang turo ni Satanas. Lituhin talaga ang maraming tao. Ang kautusan ay itinulad sa salamin. Pansinin niyo po. Sabi sa Santiago 1:23, sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili, at siya'y umaalis, at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Ngunit, sabi sa verse 25, ngunit, ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. So, napansin niyo po yung parallelism ni Santiago, yung kanyang comparison regarding sa kautusan at salamin. Pag tayo'y gumagamit ng salamin, at nakita natin sa salamin na merong dumi ang ating mukha, ano ang gagawin natin? Dahil pinakita ng salamin na may dumi ang aking mukha, ipanlilinis ko yung salamin sa aking mukha. Tama ba yon? Ano ang gagawin mo pag may dumi sa mukha? Pupunta ka saan? Tubig o sabon o kundi punasan mo para matanggal. Ipinakita lang ng salamin na meron kang dumi. Spiritually speaking, ang kautusan, pinakita niya may dumi ka ng kasalanan. Hindi ang kautusan ang magliligtas sa'yo. Pupunta ka sa biyaya ni Kristo. Yun po yung pagtutulad. That is pragmatic application. Practical yun. Ngayon, ang maraming mga nangangaral na wala ng kautusan, lalo na ang 10, ang iniisip nila, nasa biyaya tayo, therefore ang kautusan hindi na kailangan. Eto, tingnan nyo mga kapatid tingnan nyo mga kaibigan. Ang purpose ng biyaya, magliligtas. Bakit kailangan ng biyaya? Meron tayong kasalanan. Bakit tayo may kasalanan? Kasi nakita natin sa kautusan. Kung wala ng kautusan, anhin pa natin ang biyaya. Kasi ang kautusan, nagpapakilala na may kasalanan ka. Iwala na yung kautusan. Ano pa ang kasalanan mo? Wala ka nang makitang kasalanan kasi wala kang pagkukumparan, wala nang kautusan. So kung wala nang kautusan, walang kasalanan, walang biyaya. Kita nyo na wala na lahat. Dahil lang sa isipan na, hindi, wala na yung kautusan. Ang kautusan at biyaya, they are complementary. Ang kautusan, tagapagpakilala ng kasalanan. Nakita mo may kasalanan ka, lalapit ka kay Kristo na maglilinis sa iyo ng iyong kasalanan. Yan po ang biyaya. Yan po ang grace. Diyan po sila nagko-complement. Diyan po sila nare-reconcile. Ganun po ang function or gamit ng kautusan at biyaya. Hindi po sila magkalaban. Hindi dahil nakita mo na may dumi ka sa mukha, nakita mo sa salamin, itatapon mo na yung salamin. Kasi pinakita mo sa aking may dumi ako, diyan ka na salamin. Ganun ba yon? Hindi po ganun yon. So makikita natin dito mga kapatid,
yung tinatawag na confusion na pinili ng maraming mga tao. That is why, ang gusto ng Diyos sa pag-aaral ng Kanyang salita, titingnan natin yung kabuuan ng Kanyang sinasabi para ang pagkalito hindi mangyari sa mga mananampalataya ng Diyos. Dahil ang gusto ni Satan, confusion. Ang prinsipyo ni Satanas, guluhin ang isipan ng marami. Kapag ikay nalilito, lahat ng mga information na pumapasok sa iyo kabilaan, ang ginagawa ng mga taong lito, pababayaan na lang kasi baka malito pa ng tuluyan. Kaya yun ang sinasabi natin, nakokontento ang marami sa pagkalito. God is a God of order. Ang Diyos na ating manlalalang ay Diyos ng kaayusan. Ginagawa niyang maayos ang lahat. Ito ang gamit nito, ito ang gamit nito, ang gamit ng martilyo, pamukpok ng pako, ang gamit ng lagari, pamutol. Hindi mo i-confuse. Ganyan po kabuti ang ating Panginoon. So ngayon, nakita na ho natin na ang biyaya nagliligtas, ang kautusan nagpapakilala ng kasalanan. Kumbaga sa kabayo at kalesa, dapat nauuna yung kabayo at hila-hila yung kalesa. Hindi mauuna ang kalesa sa kabayo. Kinakailangan in harmony. Wala hong milagro na may naunang kalesa, ang galing sumusunod yung kabayo. Hindi ho dapat ganun. Kailangan may kaayusan. Ano ba yung function ng bawat isa sa kanila? Ganyan ho, kabuti ang Panginoon. Ngayon, ito. Sa prinsipyo ng Biblia, dito ngayon pumapasok sa mga typology, yung ililigtas ka muna ng Diyos para ikay makasunod. Dahil ang taong hindi iniligtas, hindi yan makakasunod. Pansinin nyo ha? Doon sa panahong inilabas ng Panginoon ang kanyang bayang Israel sa pagkaalipin sa Ehipto at dinala na sila doon sa bundok ng Sinai. Ang sabi ng Diyos sa Exodo 20 talatang 2, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Ang tawag po dito preamble, ibig sabihin introduction. Nagpakilala ang Diyos na ako yung Diyos na naglabas sa inyo sa lupain ng pagkaalipin. Preamble ang tawag dito. Sumunod na talata, ito na yung simula ng 10 utos sa talatang 3. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. So ang prinsipyo na iniligtas para makasunod, yan po ang prinsipyo ng biyaya at ng kautusan. Dahil ang taong makasalanan, hindi kayang sumunod sa Diyos kung hindi siya muna iniligtas ng biyaya ng Diyos. So ganun din sa typology, ang Israel inilabas sa Ehipto dahil hindi naman talaga sila makasunod sa Diyos pag sa Ehipto sila eh. Alipin nga sila doon. At nahawa nga sila sa pagkasamba sa mga Diyos-Diyosan. So sa awa ng Diyos, sa pamamagitan ni Moses na kanyang inutusan, inilabas ang Israel. Dinala ng Diyos doon sa lupa na ipinangako sa kanila. At doon pa lang sa bundok ng Sinai, sinabi ng Diyos, ako yung Diyos na naglabas sa iyo. Then, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Iniligtas para makasunod. Tingnan nyo. Sa awit, 119, 146. Ako'y tumawag sa iyo, iligtas mo ako at aking, anong sabi dyan? Tutuparin ang mga patotoo mo. So, ano sabi ng awit? Iligtas mo ako at ako'y tutupad. So, iniligtas para makasunod. This is the biblical principle. Diyan po makikita natin yung function ng grace and law. Ililigtas muna para makasunod. Ang tao na hindi iniligtas ng biyaya, hindi makakasunod sa Diyos. Tingnan nyo, sa Old Testament, andoon na yung mga katuruang ito. Ezekiel 36:27. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo, at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan, at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. Anong sabi ng Diyos dito? Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo. Ito na nga po yung biyaya sa pamamagitan ng espiritu ng Diyos. Gagawa siya
ng pagbabago sa puso ng tao na nagdesisyon na sumunod sa Diyos. Ilalagay ng Panginoon yung kanyang espiritu at palalakarin kayo ng ayon sa aking palatuntunan. Sa makatuwid, iniligtas upang makasunod. Dahil ang tao na hindi nag-decide na tanggapin ang Diyos sa kanyang buhay, hindi niya kayang baguhin ang kanyang sarili. Wala pong scientific formula na ang taong masama ay magbabago at magpapakabuti. Ang tao po by nature, bihasa, dalubhasa, eksperto, espesyalista sa paggawa ng kasalanan. Yes, nakakagawa ka ng mabuti, pero bihasang gumawa ng kasamaan. Yan po sabi sa banal na kasulatan. So dito makikita natin yung law and grace marareconcile. Sila po'y complementary, hindi magkalaban. Ililigtas para makasunod. Kaya nga, sa biyaya, tayo'y nangaligtas. Ito'y regalo. Sa verse 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Kaya nga ang kaligtasan, hindi sa gawa ng kautusan. Kung ang motibo ng tao ay susunod ako sa Diyos para ako'y maligtas, hindi katanggap-tanggap sa Diyos yon. Dahil kung ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa, ay hindi na kailangan bumaba pa si Kristo sa lupa at ipako sa krus. Kaya naman pala natin eh. Yan ang dapat nating maintindihan ho dito. Ngayon, kapag iniligtas na tayo ng biyaya, eto na naman, ang liwaliwanag ng paglalahad ni Pablo. Sa verse 10 ng Efeso 2, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Yun palang mga iniligtas ng biyaya, meron din palang gagawing mabubuting gawa. Meaning to say, ang taong niligtas ng Diyos ng kanyang biyaya, natural na lang yung paggawa ng mabuting gawa. Bunga yon ng iyong kaligtasan. So ang kaligtasan na pinag-uusapan dito, kung ano ang kautusan, kung ano yung biyaya, kapag ikay iniligtas ng biyaya ng Diyos, natural na lang sa iyo ang gumawa ng mabuti. Hindi yung mabuting gawa mo ang ipinagmamalaki mo para maligtas. It is not a means to an end. Kundi ang kaligtasan, resulta o bunga. Yung mabuting gawa ay bunga ng iyong kaligtasan. Kumbaga sa isang puno ng mangga, hindi siya ay puno ng mangga dahil namumunga siya ng mangga. Kundi siya talaga ay puno ng mangga kasi namumunga siya ng mangga. Hindi pwedeng ang puno ng mangga ay magbunga ng mansanas and vice versa. Kapag ikay iniligtas ng biyaya, ang ibig sabihin, yung paggawa ng mabuti, resulta na lang yan ng kaligtasan. Simple po ang gustong iparating ng Panginoon. Pero ang kaaway, pinipilit na lituhin ng marami hanggang dumating sa punto na ayaw na nilang sumunod sa kautusan. Yun ang gusto ni Satan. Ang kaharian ng Diyos na pinag-aralan natin ng unang gabi, lahat ng paraan ni Satan para lituhin ang tao, maliban sa pagkalito, dadalhan niya ng pagdurusa para hindi makasama doon sa darating na bato na ating ididetalye sa katapusan ng ating serye ng pag-aaral ngayon. Eto, pansinin ninyo. Ang kautusan ba ay para lamang sa mga Hudyo? Ito yung ilan sa mga panglitong isipan. Ang kautusan daw ay para lang sa mga Hudyo. Pero ang sabi sa Genesis 26:5, sapagkat sinunod ni Abraham ang aking tinig at ginanap ang aking bilin, ang aking mga utos, ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kautusan. Si Abraham, wala pang Hudyo dyan. Panahon pa ni Abraham, meron ang sinusunod na mga kautusan ng Diyos. So ang kautusan po ay hindi lamang para sa mga Hudyo.
Ang sabi po ng Ecclesiastes 12:13, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kaniyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So ang kautusan hindi para sa mga Hudyo. Ang kautusan ay katungkulan ng taong sundin. Napansin niyo po yung panawagan dito? Sa Old Testament pa lang, kanina binasa natin sa Apokalipsis 14:7, yung pagkatakot o reverence, paggalang sa Diyos. Dito pa lang sa Old Testament, nandun maraming mga salitang matakot sa Diyos, dahil ang ibig sabihin ng pagkatakot ay hindi nanginginig, kundi pagsunod, pagmamahal, paggalang sa Diyos. Si Winston Churchill na Prime Minister dati ng England, yung salitang katungkulan, mataas ang kanilang pagtingin. The word duty is the most sublime word in the English language. Sa mga English people, yung salitang duty o katungkulan, mataas ang kanilang pagpaparangal dyan. So tayong mga tao, ang katungkulan natin ay sumunod sa Diyos, sa kanyang mga utos, at hindi ito babaliwalain. Sabi sa 3:1, ano nga ang kahigitan ng Hudyo o ano ang mapapakinabang sa pagtutuli? Marami, sa anumang paraan, ang una sa lahat ay ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Yun po yung gampanin ng mga Hudyo. Ang kautosang pinagkaloob sa kanila ng Diyos, ipinagkatiwala sa kanila. Pag sinabi yung salitang ipinagkatiwala, ay hindi upang sarilinin. Kaya ang historical grammatical, di ba? Ipinagkatiwala. Pag sinabi nyo sa akin, Brother Melvin, ipagkakatiwala ko sa iyo ang aking sasakyan, ha? Hindi naman nangangahulugan na, ay salamat, akin na yung sasakyan mo. Hindi naman ganun ang ibig sabihin nun. Pag sinabi ng ipinagkatiwala, ipinagkatiwala. So ganun din pagdating sa kautusan ng Diyos. Ito po yung privilege ng national Israel, ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos, hindi upang sarilinin. Pakinggan niyo po, ito ang sabi sa Gawa 7:38. Ito yung naroon sa iglesia sa ilang nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai. At kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Historical po ang sinasabi rito, ang nagsasalita rito ay walang iba kundi si Esteban. Si Esteban ay isang Kristiyano. Sinabi ni Esteban yung history, yung mga magulang, of course yung Israel, nandoon sa bundok ng Sinai, tumanggap ng aral na buhay upang sarilinin nila? Hindi. Upang ibigay sa atin. Ang nagsasalita ay Kristiyanong si Esteban. So ang kautusan o aral ng Diyos sa bundok ng Sinai kasama ang 10 utos, hindi para sa Israel lamang. Ipinagkatiwala sa kanila upang, anong sabi ng Biblia, ibigay sa atin. So kasama tayong dapat sumunod sa 10 utos ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, sinira nga ba ni Jesus ang kautusan? Ito po ang sabi ng Panginoong Jesus. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. May mga nagsasabing mangangaral na sinira na raw ni Kristo ang kautusan, lalo na ang 10 utos. Pero sa bibig ni Kristo, ang sabi niya, huwag ninyong isipin. Yung pag-iisip pa lang, ayaw na ni Kristo na isipin yung sinira ko. Tinuro pa na sinira daw ni Kristo. Naalala po ninyo kagabi yung ating pinag-aralan regarding sa little horn, sa papacy, na ang sabi sa Daniel 7:25, kanyang iisiping babaguhin o baguhin ang panahon at ang kautusan. Dahil hindi naman talaga kaya ng kaaway na baguhin ang kautusan ng Diyos. Iniisip lang niyang kayang baguhin, lalo na yung Sabat, pero ang Sabat na yon mananatiling katotohanang Sabat pa rin ang Biblia, ang 7th araw ng Sabado. Nabukas yan po ang ating paksa. Iisipin lang niya. So, ganun din sa panawagan ni Kristo, huwag niyong isipin. Ni sa pag-iisip, huwag pumasok sa isipan ninyong sinisira ko yung kautusan. Manapa, kanya po itong gaganapin.
susundin. Ito ang example ni Jesus sa verse 21. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao, sa una, huwag kang papatay at ang sino man pumatay ay mapapasapanganib sa kahatulan. Datapot sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan. So dito, hindi po ito bagong utos. Ito po yung tinatawag na minamagnify ng Panginoon yung kaloob-looban ng kautusan. Remember, in Isaiah 42:21, ang sabi patungkol kay Jesus, I will come to magnify the law and make it honorable. Dinadakila niya yung kautusan. Pag sinabing minamagnify, dinadakila, pinapalago, pinapalaki, dahil maraming nakapaloob doon sa kautosang yon, lalo na sa salitang huwag kang papatay. Minamagnify. Ipinapakita yung kaloob-looban by principle. Kumbaga yung pagpatay, bago mo magawa yung akto ng pagpatay, pigilan mo na yung puot mo sa loob. Dahil yung pagkapuot, diyan nagsisimula yung actual na pagpatay. So yung ugat, pinuputol na agad ni Jesus bago mo magawa yung actual na krimen. Dahil yung pagpatay nagmumula sa pagkapuot, yung murder. Nagsisimula sa pagkapuot. Gayon din sa verse 27, narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalunya. Datapot sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalunya sa kanyang puso. So, ganun din ang prinsipyo. Bago mo makumit yung actual na pangangalunya, yung pagtingin pa lang, pigilan mo na dahil diyan nagsisimula yung actual. So pinuputol na agad ni Kristo yung ugat pa lang, sa ugat pa lang ng paggawa ng kasamaan. Hindi niya binabago ang kautusan. Minamagnify ang kautusan. Walang binabago, walang bago sa kautusan ng Diyos. Ipinapakita ni Kristo yung nasa loob ng kautusan. Ganon kabuti ang ating Panginoon pagdating sa kanyang kautusan. Si Jesus ba ay sumusunod sa kautusan? Ang sabi niya sa John 15 verse 10, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Si Jesus Christ masunurin sa kautusan ng Diyos. Sinabi ng Biblia, siya yung ating pinakahalimbawa. Kaya siya masunurin sa kautusan ng Diyos bilang halimbawa sa bawat isa sa atin. At babalikan natin yung prinsipyo, ang taong makakasunod sa kautusan ng Diyos ay ang mga taong nagdesisyon na tanggapin ng Diyos at mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ibibigay ng Diyos sa taong yon ang kakayanan. Yun yung biyaya na makasunod sa kautusan ng Diyos. Yan yung sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, sa mga isyu, para hindi malito ang lalong marami, sabi, dalawa na lang daw ang kautusan. Yun ba talaga ang sinasabi ng Biblia? Pakinggan niyo po. Sa Mateo 22:36 yung tanong sa ating Panginoong Hesus, Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? Verse 37, at sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. Verse 39, at ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So ang naging konklusyon ng maraming nagtuturo, kita nyo, dalawa na lang ang kautusan, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kung hindi natin itutuloy yung sinabi ni Kristo, gano'n na nga yun. Pero ang sabi kasi sa verse 40, sa dalawang utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Once again, historical grammatical approach. Pag sinabi bang nauuwi, nawawala. Magkaibang kahulugan yung nauuwi sa nawawala. Halimbawa, si Brother Melvin ay nauuwi mamaya sa kanyang bahay. Ibabalita nyo ba, si Brother Melvin nawala? Hindi ba siya nauwi? Pag sinabing nauwi, nandun, nauwi nga eh.
Hindi nawala. Magkaibang bagay yon. So hindi po dalawa na lang ang utos, kundi sa dalawang utos na pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, nauuwi ang buong kautusan. Meaning nandoon ang buong kautusan. Dalawang simulain o prinsipyo ng kautusan ang pinag-uusapan. Balikan natin yung Ten Commandments. Ang unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Pag-ibig kanino yun? Diyos o kapwa? Diyos. Pangalawang utos, huwag kang gagawa ng larawang inanyon o ribulto. Pag-ibig kanino yon? Diyos pa rin. Pangatlo, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Pag-ibig kanino? Diyos tao. Diyos pa rin. Alalahanin mo ang araw ng Sabat sapagkat sa 6 na araw ginawa ng Panginoon ng langit at lupa. Pag-ibig kanino yon? Sa Diyos pa rin. Ikalimang utos, igalang mo ang iyong mga magulang. Pag-ibig kanino? Kapwa na. Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya, huwag kang magbibintang, huwag kang mananakim. Ang huling 6 na utos sa 10, pag-ibig sa kapwa. Ang unang 4 na utos, pag-ibig sa Diyos. Kaya sinasabi ni Kristo, sa dalawang utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan, hindi nawawala. Tingnan nyo, ganun kabuti ang Diyos. Kaya nga grammar natin ang ginamit ng Diyos. Binasulat ng Diyos, bagaman tayo yung mga may pagkukulang bilang tao, mga makasalanan, yung mga writer din ng Biblia, sinadyang ginamit ng Diyos yan para magkaintindihan tayo sa ating grammar. Dahil kung salita ng Diyos mismo ang ginamit, wala tayong maintindihan doon. Dahil iba yung understanding natin sa understanding ng Diyos. Kaya ginamit ng Diyos yung mga taong makasalanan para magkaintindihan tayo sa ating grammar. Kaya mga kaibigan, hindi pag sinabing nauuwi, nawawala. Andoon pa rin ang 10 utos. Sino ang kaaway ng kautusan? Bakit maraming ayaw ng 10 utos ng Diyos? Tingnan nyo kung sino ang galit na galit sa kautusan ng Diyos. Apokalipsis 12:17. At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumakas sa nalabi sa kanyang binhi, na siyang nagsisitupad sa mga utos ng Diyos at mga may patotoo ni Jesus. Sino ang galit na galit sa kautusan? Si Satanas. Ayaw ni Satanas ng kautusan ng Diyos. At galit si Satanas sa mga taong sumusunod sa kautusan ng Diyos. Kaya nga ginamit niya ang little horn, yung tinalakay natin kagabi, para baguhin ang kautusan ng Diyos. Alalahanin mo ang araw ng Sabat o Sabado, ang ginawa ng little horn, pinalitan niya ng unang araw na linggo. Ang mga tao ay nadaya, naging tradisyon na lang sa isipan ng marami na linggo ang pangilin at pagsamba. Pero ang katotohanan, ang turo ng Biblia, 7 araw na Sabado. Kaya yan po ang purpose ng ating ginagawang pag-aaral, especially sa End Time Bible Prophecy Seminar. Ipaunawa sa marami ito. Dahil maraming mga lingkod, mga anak din ng Diyos sa iba't ibang samahan ng relihiyon. Mahal din po sila ng Diyos. At ulit-ulitin natin, ang pag-aaral na ito ay hindi para sila ihatulan. Hindi po tayo humahatol. Wala po tayong karapatan na gawin ang paghatol. Diyos lamang ang may kakayanan. Ang amin pong tungkulin, ipaalam ang katotohanan. That is why yan ang purpose ng End Time Bible Prophecy Seminar. Balikan natin yung binanggit natin kanina sa unang bungad ng ating pagtalakay sa sinabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 7:21 up to 23 na hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yung gumaganap ng kalooban. Yun yung kondisyon ng Diyos. Hindi garantiya na, oh, praise the Lord, hallelujah. Oh, kahit anong gawin mo dyan, magtatatalon ka pa rin. Kung hindi mo ginaganap yung kalooban ng Diyos, hindi ka pa rin tatanggapin sa langit. Kahit araw-araw ka mag-praise the Lord, hallelujah, walang mangyayari sa'yo. Dahil ang hinihingi ng Diyos, ganapin mo ang kanyang kalooban. Ang tanong, ano ba yung kaloobang yon, Panginoon? Baka naman lumagpas ako at hindi ko nagawa. O baka ako'y nagkulang at hindi ko namalayan. Ito po, ang sabi sa Deuteronomio 5:29. O mamalagi nawa sa kanila ang kaloobang ito. Ano yung kalooban na mamalagi? Na sila'y matakot sa akin at kanilang ingatan kailanman ang lahat ng aking mga utos upang ikabuti nila at pati ng kanilang mga anak magpakailanman. Yun pala yung kalooban na gusto ng Diyos. Ingatan yung kanyang mga utos. At ang sabi doon, mamalagi. Hindi ibig sabihin, pag sinabing mamalagi, minsan-minsan lang. Palagi
Mamalagi, meaning tumahan sa atin. Maging buhay natin na maging masunurin sa Diyos. Hindi yung susunod lang tayo pag maalwan o may pagkakataong sumunod. Pag walang pagkakataong sumunod sa utos ng Diyos, hindi muna susunod. Saka na lang pag merong pagkakataon. Ang sabi ng Biblia, mamalagi. Ito po yung prinsipyo ng kautusan ng Diyos. Ngayon, ang sabi ni Kristo, marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yon, Panginoon, mangangaral din kami. Panginoon, nagpalayas kami ng mga demonyo. Panginoon, gumawa kami ng mga gawang makapangyarihan o milagro. At ang sabi nga ni Kristo, hindi ko kayo nakakilala. Sa Biblia ho, pag sinabi yung salitang nakilala, ay hindi nangangahulugan lamang nakilala mo siya, na siya si Jesus na lumakad sa tubig, bumuhay ng patay, nagpadilat ng dilag, ng bulag. Pag sinabing nangakilala, ito yung ikinakapit sa relasyon ng mag-asawa. Intimacy. Pag sinabing intimacy or intimate relationship, meron kayong malapit na relasyon sa isa't isa. Ang Diyos ay ating asawang lalaki, ang church or iglesia, asawa niyang babae. Dapat ang ating ugnayan sa ating asawang lalaki ay malapit. Paano nagiging malapit ang ugnayan? Magmahalan, maging masunurin, maging tapat, maging loyal. Hindi ka susunod sa batas ng tao. Ang susundin mo ay utos ng Diyos dahil mahal mo ang Diyos. Hindi mo susundin ang utos ng little horn dahil kinagisnan mo ng pananampalataya yan. Na kinagisnan mo ng pananampalataya ang ibang katuruan, lalo na pagdating sa pangingilin. Pag sinabing nangakilala, meron kayong pagsusunuran, intimate relationship. Kaya nung sinabi ni Kristo, hindi ko kayo nangakikilala, meaning, tinatawag niyo lang ako sa pangalan, pero hindi niyo ako sinusunod. Wala tayong malapit na relasyon sa isa't isa. Walang pinag-iba yan. Yung salitang nangakilala, nung sinabi sa Genesis 4, verses 1 to 2, na at nakilala ni Adan ang babae na sa Eva, at siya'y naglihi at nanganak. Aba, nakilala lang, naglihi na. Tapos nanganak, nabuntis. Bakit nakilala lang, naglihin at nabuntis? Kasi nga, meron silang intimate relationship. Mag-asawang Adan at Eva. Kaya siya'y naglihi at nanganak. Kaya yun ang punto natin, yung salitang nakilala ay hindi lamang nangangahulugan, nakilala mo siya sa pangalan. Kundi meron kayong malapit na relasyon sa isa't isa. Ako kilala ko si President Duterte. Kilala nyo rin ba? Of course. Pero tanong, kilala ba ako ni President Duterte? Of course not. Hindi niya ako kilala. Dahil wala kaming ugnayan sa isa't isa. Hindi ko siya uncle, hindi ko siya tatay, hindi ko siya kamag-anak. Kilala ko lang siya. Yun po ang punto na sinasabi rito. Kaya kahit mangangaral ka ni Kristo, kahit gumagawa ka pa ng mga milagro, kahit nagpapalayas ka ng demonyo sa pangalan ni Kristo, kung hindi mo sinusunod yung kanyang utos, hindi ka pa rin papasok sa kaharian ng langit. Yan ang punto ng Panginoong Kristo. At gusto kong basahin yung pagdidiin sa tagpong ito. Ang sabi niya, sa mga taong ito, manggagawa ng katampalasanan. Ang sakit, di ba? Nangangaral ako sa pangalan ni Kristo. Nagpapalayas ako ng demonyo, gumagawa ng milagro, tapos tatawagin ako tampalasan. Katampalasanan ba yung mangangaral ka sa pangalan ni Kristo? Katampalasanan ba yung tutulungan mo yung tao na mapalayas yung demonyo sa kanya? Hindi katampalasanan yun kung tayo ang titingin. Dahil ang punto nga, tinatawag mo lang siya, ginagamit mo ang pangalan, pero ang buhay mo taliwas sa gusto ng buhay ng Panginoon. Iba. Kaya nga pansinin niyo po, ang salitang katampalasanan na wikang Pilipino, sa English, iniquity. Sa ibang salin, lawlessness. Dahil ang original na salita niyan, na naisaling katampalasanan, anomia. Yan ang Greek word niyan, anomia. Ang anomia, pinagsamang dalawang salita. Yung nomia, ang original na word, nomos, sa Greek. Pag sinabing nomos, law or kautusan. Yung prefix na A, napansin niyo po yung highlight na A, naka-underline, yan po yung prefix na nag-negate doon sa next word. Meaning, may kautusan, pero ayaw mo ng kautusan. Anomia, ang ibig sabihin. May kautusan, pero ayaw mo. Yun ang purpose na prefix na A sa unahan. Parang ganito lang yan. Atheist. Hindi naniniwalang may Diyos. Pero pag tinanggal mo yung A,
theist, ibig sabihin, yan yung mga taong naniniwalang may Diyos. Pero pag nilagay mo yung prefix na A, yan na yung atheist, hindi naniniwalang may Diyos. Ganon din sa Gnostic. Pag sinabing Gnostic, knowledge o kaalaman. Pag sinabing agnostic, ayaw mo ng knowledge. Yun yung purpose ng prefix na A. At yun yung binanggit doon na word na katampalasanan or lawlessness, iniquity, sa original na salitang Grego, anomia. Hindi sila sumusunod sa kautusan ng Diyos. Mangangaral nga sila ni Kristo, nagpapalayas ng demonyo, gumagawa ng milagro, pero ayaw ng kautusan ng Diyos. Napansin nyo yun, mga kapatid, mga kaibigan? Yun po yung punto ng ating tema rito. Marami sa kanila, pinili na lang na malito. Ang Diyos ay simple ang paghahayag ng kanyang katotohanan. Pero pilit nila na ginugulo ang isipan dahil ayaw nila ng kaayusan. Ayaw nilang sumunod. Kaya sasabihan sila ni Kristo, hindi ko kayo nangakikilala. Ang sabi ni Kristo sa Marcos 7:6, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi, datapot ang kanilang puso ay malayo sa akin. Pwede pala yun, at talagang pwede. Pwede nating igalang ang Diyos by saying, praise the Lord, hallelujah, pero malayo ang puso mo. Paano lumalayo ang puso? Hindi ka nga sumusunod. Ayaw mong sundin siya. Mas pinili mong manatili sa gusto mo. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Yan ho ang isa sa mabigat na sinabi ng Panginoong Hesus. Meron palang pagsamba na walang kabuluhan. Mga kaibigan, mga kapatid, sasambal rin lang tayo. Bakit hindi pa yung pagsambang may kabuluhan? Merong pagsambang walang kabuluhan. Sayang! Yan po yung reality ng usapin sa mundo nating ginagalawan. Sinasabi ng marami sa ating sanglibutan ngayon, okay lang kahit saan ka, as long as sumasamba ka sa Diyos. Kahit magkaiba-iba tayo ng paniniwala, okay lang yun, isang Diyos lang naman ang ating tinatawagan. Diyan ngayon dinadaya ng marami ang kanilang sarili. Nagkakaisa ang lahat ng relihiyon maging sekta ng sangkakristyanuhan dahil sa isipan na okay lang, isa lang naman ang Diyos na ating pupuntahan. And that is the very deceptive mentality na dala ng kaaway. Pandaraya. Yan ang pagsambang walang kabuluhan dahil ang itinuturo ay turo o utos ng tao. Kagaya ng ginawa ng Little Horn or papacy kagabi sa ating tinalakay. Kaya hindi po pwede nating ipangatwiran na dito na ako namulat, okay na ako dito, sarado na ako, nakakandado pa. Abay, delikado kaibigan. Huwag mong kandaduhan, huwag mong saraduhan ang liwanag na dinadala sa iyo ng Diyos. Ikaw ang makikinabang niyan at ang iyong mga kasama na mga mahal sa buhay. Kung susunod rin lang tayo sa utos, utos na ng Diyos. Dahil ang tradisyon ng tao, kinamumuhian ng Diyos. Remember, God loves sinner, but God hates sin. God loves people, but God hates system. Mahal ng Diyos ang tao, yes, pero galit ang Diyos sa sistema. Yung turo ng tao, galit ang Diyos dyan. Yung turo na lumalaban sa turo ng Diyos. Galit ang Diyos sa turo na lumalaban sa kanyang turo. Hindi siya galit sa tao, kundi doon sa ginagawa ng tao. Kaya wag na tayong manatili, kaibigan, doon sa ating kinagisnan na opposite sa atin pong napakinggan sa gabing ito. Ang 10 utos ng Diyos, nananatili. Tagapagpakilala ng kasalanan. At kapag nakilala mo ang kasalanan mo ngayon, lumapit ka kay Kristo na nagliligtas sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Hindi po tagapagligtas ang kautusan. Ang kautusan ay nagsisilbing standard of Christian conduct. Yan po ang pamantayan ng mabuting pag-uugali ng isang Kristiyano. Hindi yan nagliligtas. Diyan mo makikita kung anong conduct o ugali meron ka sa kasalukuyan. Pero hindi yan tagapagligtas. Pag nakita mong may nilabag ka dyan, lapit agad kay Kristo, huhugasan ka niya sa iyong mga kasalanan.
Nais ni Kristo na iligtas ka, dalhin sa buhay na walang hanggan. Ipakilala mo sa ating Panginoon ang pagnanais mo na, Panginoon, handa akong sumunod sa iyo, iniibig kita. Ngayon ang salitang pag-ibig, mababaw na lamang. Sa Biblia may definition ng pag-ibig. Ano ang pag-ibig sa Diyos? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, unang Juan 5:2 at 3, dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa Diyos o nagsisiibig sa mga anak ng Diyos, pagka tayo'y nagsisiibig sa Diyos at tinutupad natin ang Kanyang mga utos. Meron siyang standard, dito makikilala kung umiibig tayo sa kapwa at sa Diyos, kung tinutupad natin ang Kanyang mga utos, sapagkat ito, it is definite, ito ang pag-ibig sa Diyos. This is the love of God, na ating tuparin ang Kanyang mga utos, at ang Kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Ang tunay na definition ng salitang pag-ibig ay pagtupad sa mga utos ng Diyos. Sabi ng mga tao, mabigat sumunod sa Diyos, ang higpit, mahirap. No, sabi ng Biblia, hindi mabigat eh. Bakit? Kasi may pag-ibig ka. Kung may pag-ibig ka, walang mabigat sa mga umiibig. Lahat ay gagawin nila dahil sa kanilang iniibig. This is principle. At yan ang kinuhang definition sa Biblia. Ito ang pag-ibig. Hindi yung pag-ibig na lumalabag sa batas ng Diyos. Hahamakin ang lahat, masunod ka lamang, wow. Nilalabag mo lahat, masunod lang yung gusto mo. Kinakailangan ang masunod ay ang gusto ng Diyos. Dito makikilala kung umiibig ka talaga sa Diyos pag tinutupad natin ang Kanyang mga utos at hindi nga mabibigat ang Kanyang mga utos. Sa pagdating ng ating Panginoon, sa Kanyang kaharian, ang Kanyang commendation o papuri sa Kanyang mga anak na nagtiwala sa Kanya, narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Sa panahon ng pagdating ni Kristo, ito rin ang maririnig ng mga masunurin. Mga taong pinagkatiwala ang kanilang buhay kay Kristo. Yung mga taong hindi nagtiwala sa kanilang sariling kakayanan, kundi sa kakayanan ng Diyos at ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang biyaya. Mga taong nagtiwala na bagamat sila'y hirap sumunod sa Diyos, pero dahil sa kanilang pananampalataya, nagawa nilang magtagumpay na sumunod sa kalooban ng Diyos kahit anong mangyari, maging buhay man nila ang nakataya. Sila po yung mga taong matyaga sa kabila ng hirap o pagdurusa na kanilang naranasan dahil pinipigil ni Satan na makasama ka sa kahariang darating. Ika'y nagtitiis gaano mang hirap ang dinanas mo. Sila po yung mga matyaga. Sila po yung nagsumikap at hindi umasa sa kanilang karunungan at sa kanilang lakas, kundi sa lakas ni Kristo lamang. Nasabi nga ni Pablo, Filipos 4:13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Lahat ng bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Kaya nga ang kautusan ng Diyos, mga kaibigan, hindi natin masunod yan kung wala kang relasyon kay Kristo o hindi mo ipinagkatiwala ng lubusan ang buhay mo sa Kanya. Ito ang dapat nating maintindihan sa puntong ito. So tradition or Bible? What is your guide? Ano ba ang ating guide na ginagamit? Salita ba ng tao o Biblia? Kanino tayong panig, kaibigan at kapatid? Sabi nga ni Josue, saganang akin at sa aking buong sambahayan, maglilingkod kami sa Diyos. Sana ho, maging ganun din po ang inyong damdamin sa gabing ito. Nais ng Diyos na dalhin ang bawat isa sa Kanyang kaharian. Nais ng Diyos na maranasan ng tao ang isang buhay na walang katapusan, masaya, kasama ang Diyos na Kanyang manlalalang magpakailanman. Yan ang gusto ng Diyos. Kung mayroon tayong mga gusto pa sa kasalukuyan, ipaubaya natin sa Diyos yan. Kung mayroon pang nalilito sa atin sa kabila ng liwanag na binigay ng Diyos, sundan nyo ang liwanag na inyong narinig. Huwag manatili sa pagkalito. Sundan nyo ang munting liwanag na inyong napakinggan at tinitiyak po ng Diyos, kayo'y darating
sa isang pagbubukang liwayway na ang kaliwanag ng katotohanan ay maging klaro sa ating lahat at kung magkagayon, ang kaluwalhatian ng Diyos mahahayag sa ating mga buhay. At ikaw, kapatid o kaibigan, magiging handa sa pagsalubong sa ating Panginoon sa kanyang ikalawang pagdating. Pagpalain tayong lahat sa gabi pong ito. Ito ang Seventh-day Adventist Church Hour. Halina kayo't manood at makinig, at ang pagpapala ng Diyos ay tanggapin.